Hello mga healthy tips! Sa oras na ito ating pag-uusapan po kung paano ba gumagana ang mga phytochemicals sa pagpapalusog ng ating katawan. Narito po ang ilang mga epekto ng mga chemical na galing po sa halaman sa ating katawan. Ang una, ang phytochemicals galing sa halaman ay nagmumodulate po ng cell signaling, cell signal. Sapagkat kapag tayo po ay kumakain ng mga halaman, mga gulay, mga prutas, ang mga chemical po ng prutas na ito ay sasama sa ating dugo. At kapag ito po ay sumama sa ating dugo, ito po ay darating sa ating mga selula. At kapag ito po ay nasa palibot na ng selula po natin, nagkakaroon po yan ang tinatawag pong signal. Nagsisignal po itong mga phytochemicals na ito sapagkat gusto nilang papasok po sila sa ating pong selula. Yan po, sapagkat ang ating selula ay mayroong mga receptor, kinakailangan pong ng signal para po sila ay makapasok. Kung tawagin po yan ay transduction. At nababago po ang signal ng ating mga selula. At ang signal po ng selula ay meron pong iba't iba po itong epekto. Halimbawa po, ang papasok po sa ating selula ay hormones, o di kaya ay neurotransmitter, o iba pang mga bagay na galing po sa halaman. Ito po ay magsisignal po ito. Halimbawa, insulin. Yung ating pong yung pong ginagawa ng ating pancreas, magsisignal po yan para tanggapin po ng ating selula. Ngayon, kung halimbawa may sakit kang diabetes, ang isa sa mga phytochemicals na nakakagamot po diyan ay ito pong quercetin. Ito po ay inactivate po nito sa pagsisignal ang AMP. Umaapekto na rin po ito sa tinatawag po nating protein kinase. At bunga po niyan ay magkakaroon po na tinatawag pong mataas na pag-uptake ng glucose. Ibig sabihin ay mapapababa po natin ang ating blood sugar. Ang epekto po sa pagsisignal, kung halimbawa po nagsignal na po, naapektuhan yung signal po natin, depende sa pangangailangan talaga ng ating katawan. Pwede pong ang ating selula ay magkandak po ng tinatawag po nating pagdidivide, yung tinatawag po nating mitosis, kaya po dadami po ang ating selula. At kapag ang kinakailangan ng ating katawan ay mitosis, dumami ang ating mga selula, sa pagsisignal po niyan, galing po sa phytochemicals, ay maapektuhan na rin po ang tinatawag po nating gene expression. Yan. Kaya magkakaroon ng tama at sakto na cell division. Kaya po, gaganda po ang ating kalusugan. O kung nakakain ka ng halaman, yung mga phytochemicals niyan sa signal ng ating selula, ay pwede rin namang mag-response ng ating selula na kung tawagin ay cell death. Yung tinatawag na apoptosis. At itong apoptosis na ito, halimbawa sa mga cancer cells, namamatay ng kusa ang mga cancer cells. Kaya po, lumiliit po ang bukol. Ganyan kaganda po ang epekto po ng halamang gamot at ng mga pagkaing halaman sa ating pong kalusugan. Nabanggit ko kanina, yung tinatawag po nating modulation of protein kinase. Nasabi ko na kanina, halimbawa po yung quercetin. Kapag na-activate po ito pong AMP, activated protein kinase, ang epekto po niyan ay tataas ang uptake po natin ng glucose. Matutunaw po ang maraming asukal. Yan po yung may benepisyo po talaga sa may mga diabetes. At kung ang nakan po natin ay tinatawag po nating NAPK, ang mangyari po ay pwede pong ang mga bukol o ang mga cancer ay mamatay. Yan po, napakaganda. Kaya may maraming mga halaman na nakakagamot po talaga sa kanser. At ang isa pang napakaganda sa mga halaman na ating kinakain po natin, kagaya ng gulay at prutas, ay mayroon po yung tinatawag po nating mga antioxidants.
Alam naman natin ang trabaho ng antioxidants, yan po ay pinoprotektahan ng ating mga selula sa mga damage. Ano po? Kagaya halimbawa ng tinatagpo nating mga free radicals para ang ating mga selula ay hindi madamage sa tinatawag po nating oxidation. Napakatindi kapag nagkaroon ng oxidation, halimbawa ito po ating mga kolesterol. Ang magiging epekto po talaga niyan ay napakadelikado sa ating kalusugan. Kaya kapag tayo kumakain ng mga halaman, yung mga antioxidant na nandoon, kagaya halimbawa po ng anthocyanin, ang mga flavonoids, yan po ay nakaka-apekto ng maganda sa ating mga selula para po maprotektahan. At makikita natin kapag protektado ang ating mga selula, hindi po gano'n tayong mabilis tumanda. Napakaganda po niya. Kaya yan po ay epekto po ng mga halaman na ating kinakain. Ang isa pang maganda ay meron po yan tinatawag na epekto sa tinatawag pong epidermal growth factor receptor ang mga pagkain ng halaman. Kaya yung mga kanser sa balat ay hindi natutuloy. Merong mga kanser sa balat na nagtataka ka, ako'y kumain ng ganung halaman pero bakit utay-utay na lumiliit yung aking kanser sa balat? Kaya napakaganda. At yung iba't ibang kanser pa, hindi lang sa balat ay lumiliit. Yun ay epekto po ng mga phytochemicals na talagang ating nakain. Galing po sa mga halaman. Kaya ugaliin po natin kumain ng maraming gulay at prutas. Sa araw-araw, dapat may ilang serving tayo ng gulay at saka prutas. At ang ating pong tips, kung ano ang seasonal na prutas, ayun po ang ating kakainin para hindi po tayo mapapamahal. Ay kapag hindi po season, ang isang prutas at talagang pinilit lamang na magbunga isang prutas, ang mayari po niyan ay sobrang mahal. Pero yung prutas na nasa season talaga, yung talagang panahon ng pagbunga, yan po yung mga mura. Kaya kayo po, ay magbukan po kayo ng mga mura. Kunwari, bulong lang po yan. Murang prutas ating pong bibilhin sa mga pamilihan para hindi po tayo magastusan ng malaki. Lulusog, nakakatipid na tayo sapagkat seasonal na prutas ang ating binili ay hindi lamang nakatipid, kundi tayo po ay lulusog ang ating katawan. Ako po si Ambrosio Bito, isa pong naturopathic practitioner at malapit na rin maging naturopathic doctor na nagbibigay sa inyo ng konting information. Maraming salamat po sa inyong panonood ng video ito at kung inyo pong nagustuhan, sana ay paki-like po, paki-share na rin po sa ating makasama. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat.